Isipin mo, may mga kantang pamasko na sa ere, hindi Disyembre, kundi Setyembre. Sa ibang bansa, hindi pa man nagsisimula ang Halloween. Pero dito sa atin, Pasko na agad ang tema. Ganito talaga sa Pilipinas. Tayong mga Pilipino ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Mula Setyembre hanggang Enero, buhay na buhay ang diwa ng Pasko. Nakakamangha, di ba? Pero nakakasaya rin para sa milyon-milyong Pilipino. Ang maagang pagdiriwang ay nagbibigay ng dagdag na saya at pag-asa sa ating lahat. Simula pagsapit ng Bear Months, buhay na ang diwa ng Pasko. Ang mga kalye ay puno ng mga ilaw at dekorasyon, at ang mga tao ay abala na sa paghahanda. Nagkakabit na ng mga dekorasyon sa bahay, mula sa mga parol hanggang sa mga Christmas tree. Ang bawat tahanan ay nagiging makulay at masigla. Kumakanta ng mga pangpaskong awitin mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. Ang mga caroling groups ay nagsisimula ng mag-ikot sa mga bahay. At ramdam na ramdam mo na ang excitement para sa Pasko. Ang mga pamilihan ay puno ng mga tao, namimili ng mga regalo at pangdekorasyon. Pero bakit nga ba tayo nagsisimula ng maaga? Alamin natin ang hiwaga sa likod ng kakaibang tradisyon na ito. Ang maagang pagdiriwang ay bahagi ng ating kultura at pananampalataya. Mahal na mahal lang talaga natin ang Pasko. Ito ang panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at pagkakaisa. Panahon ito para sa pamilya, pananampalataya at kasiyahan. Ang mga Misa de Gallo at Noche Buena ay ilan lamang sa mga tradisyon na ating pinahalagahan. Ang maagang pagsisimula ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong sulitin ang bawat sandali ng Kapaskuhan. Mas mahaba ang panahon para maghanda at magdiwang. Ito rin ay sumasalamin sa ating mainit na pagtanggap at masayahing diwa na ibinabahagi natin sa lahat. Ang bawat bisita ay tinatanggap ng may ngiti at pagmamahal. Kaya kung mapunta ka man sa Pilipinas ngayong Setyembre, huwag kang magugulat kung maririnig mo ang sarili mong kumakanta ng mga kantang pamasko. Ganito lang talaga tayo. Ang Pasko sa Pilipinas ay hindi lang isang araw kundi isang buong season ng kasiyahan at pagmamahalan. Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Hindi lang basta mga buwan ito sa Pilipinas. Isa itong pakiramdam. Ang mga buwan na ito ay nagdadala ng kakaibang saya at pananabik sa bawat Pilipino. Tinatawag natin itong mga Bear Months, ang hindi opisyal na simula ng Pasko. Sa bawat paglipas ng araw, mas nararamdaman natin ang diwa ng Kapaskuhan. Ang kakaibang tradisyon na ito ng mga Pilipino ay higit pa sa pagmamarka ng panahon. Ito ay tungkol sa pagyakap sa diwa ng Pasko bago pa man dumating ang mismong araw. Ang bawat tahanan ay nagsisimula ng maghanda at ang bawat kalsada ay nagliliwanag. Parang unti-unting pag-iinit ng excitement. Ang mga parol ay nagsisimulang magningning at ang mga bata ay nagsusulat na ng kanilang mga Christmas wish list. Habang tumatagal ang Bear Months, lalong nagiging bongga ang mga dekorasyon, lumalakas ang mga kanta, at tumataas ang excitement. Ang mga pamilihan ay puno ng mga tao, at ang mga koro ay nagsisimula ng umawit ng mga carol. Ito ay isang paghahanda na nagbubuklod sa buong bansa sa saya at pananabik. Ang bawat pamilya ay nagtitipon-tipon upang maghanda ng mga pagkain at dekorasyon. Ang Bear Months ay patunay sa nakakahawang sigla ng mga Pilipino para sa Pasko. Ang mga bata ay naglalaro ng may kagalakan at ang mga matatanda ay nag-i-enjoy sa mga kasiyahan. Panahon ito kung kailan parang may kuryente sa hangin at lahat, bata man o matanda, ay nadadala sa mahika ng Kapaskuhan. Ang bawat sulok ng bansa ay puno ng liwanag at saya at ang bawat isa ay nagiging bahagi ng isang malaking pamilya. Para maintindihan ang pinagmula ng mahaba nating pagdiriwang ng Pasko, kailangan nating balikan ang nakaraan. Ang Pilipinas, na nasakop ng Espanya ng mahigit 3 siglo, ay nagmana ng maraming tradisyon mula sa Espanya, kasama na ang relihiyong Katoliko. Malaki ang papel ng impluwensyang ito sa ating kakaibang mga kaugalian sa Pasko. Ang mga tradisyong ito ay nagbigay ng malalim na kahulugan at kulay sa ating mga pagdiriwang. Ipinakilala sa atin ng mga Espanyol ang Simbang Gabi, isang serye ng mga misa na ginaganap tuwing madaling araw sa loob ng 9 na araw bago ang bisperas ng Pasko. Ang mga misang ito, na patunay ng ating debosyon, ay lumilikha ng pagkaisa at sama-samang pananampalataya. Ang Noche Buena o salusalo sa bisperas ng Pasko ay mayroon ding pinagmulang Espanyol na pinaghalong mga tradisyon sa pagkain. Sa bawat tahanan, makikita ang mga pagkaing may impluwensyang Espanyol na naging bahagi na ng ating kultura. Ang mga
mga misang ito, na patunay ng ating debosyon, ay lumilikha ng pagkakaisa at sama-samang pananampalataya. Ang mga ito ay naging pagkakataon sa mga pamilya at komunidad na magtipon-tipon at magdiwang ng sama-sama. Ang Noche Buena o salu-salo sa bisperas ng Pasko ay mayroon ding pinagmulang Espanyol na pinaghalong mga tradisyon sa pagkain. Sa bawat tahanan, makikita ang mga pagkaing may impluwensyang Espanyol na naging bahagi ng ating kultura. Malinaw na makikita ang pamana ng pananakop ng Espanya sa maraming aspeto ng Paskong Pilipino na humubog sa ating mga pagdiriwang sa loob ng maraming siglo. Ang mga tradisyong ito ay patuloy na nagbibigay ng kahulugan at kulay sa ating mga pagdiriwang na nagpapakita ng ating mayamang kasaysayan at kultura. Dalawang simbolo ng Paskong Pilipino ay ang parol at ang belen. Ang parol, isang hugis bituin na parol, ay sumisimbolo sa bituin ng Bethlehem na gumabay sa tatlong hari. Ginawa mula sa kawayan, papel, at mga makukulay na ilaw, ang mga parol ay nagbibigay liwanag sa mga tahanan at kalsada na sumisimbolo sa pag-asa at tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman. Ang belen naman, na nagpapakita ng eksena ng pagsilang ni Jesus, ay isa pang mahalagang tradisyon. Mula sa mga simpleng belen sa mga bahay hanggang sa mga detalyadong belen sa mga simbahan, ipinapaalala nito sa atin ang tunay na kahulugan ng Pasko, ang pagsilang ni Jesucristo. Ang mga simbolong ito ay hindi lamang dekorasyon, kundi mga konkretong pagpapahayag ng ating pananampalataya at ang kagalakan na ating nadarama sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Hindi kumpleto ang Paskong Pilipino kung wala ang mga tradisyon na naglalapit sa mga pamilya at komunidad. Ang Noche Buena, ang salu-salo sa bisperas ng Pasko, ay isang malaking pagtitipon. Nagsasama-sama ang mga pamilya upang kumain ng masasarap magkaing tradisyonal, magkwentuhan, at magtawanan hanggang hating gabi. Nariyan din ang pangangaroling, isang nakakaantig na tradisyon kung saan ang mga grupo ng mga tao, kadalasan ay mga bata, ay pumupunta sa bahay-bahay, kumakanta ng mga kantang pamasko. Ang mga awiting ito, na pinaghalong mga tradisyonal na Pilipino at kanluraning himig, ay nagdudulot ng saya at ngiti sa mga mukha. Ang mga tradisyong ito, na ipinapasa sa bawat henerasyon, ang siyang nagpatunay na espesyal, ang Paskong Pilipino. Tulad ng lahat ng bagay, ang Pasko sa Pilipinas ay naimpluwensyahan na rin ng modernisasyon at komersyalismo. Maagang nagde-decorate ang mga mall, mga kantang pamasko ang maririnig sa radyo, at maraming mga sale ang nag-aanyaya sa mga mamimili. May mga nagsasabi na nabawasan nito ang tunay na diwa ng Pasko, pero hindi may kakaila na may sarili rin itong mahika. Ang mahabang panahon ng Pasko ay nagdudulot din ng magandang epekto sa ekonomiya, lalo na sa turismo at pagbebenta. Panahon ito kung kailan umuunlad ang mga negosyo at ang masayang kapaligiran ay nagpapasigla sa lahat. Mahalaga pa ring isaisip ang tunay na kahulugan ng Pasko, pero hindi rin natin maikakaila ang magandang dulot ng panahong ito ng pagbibigayan at kasiyahan. Sa kabila ng komersyalismo at mga modernong impluensya, ang tunay na diwa ng Paskong Pinoy ay nananatiling nakaugat sa pamilya, pananampalataya at komunidad. Panahon ito para magsama-sama ang mga pamilya, para mapalakas ang pananampalataya at para magkaisa ang mga komunidad sa diwa ng pagbabahagi at pagkabukas palad. Simbang gabi man, Noche Buena kasama ang mga mahal sa buhay, o simpleng pangangaroling kasama ang mga kapitbahay, ang Paskong Pilipino ay tungkol sa pagdiriwang ng tunay na diwa ng Kapaskuhan, pagmamahal, pag-asa, at kabutihang loob sa lahat. Ito ang nakakaantig na diwa na nagpapatunay na tunay na espesyal ang Paskong Pinoy. Isang pagdiriwang na malalim na tutatatak sa bawat Pilipino, kahit saan man sila sa mundo. Maligayang Pasko!